Yung end balance na, yun kailangan eh. Kasi yung parang tusuloy ng Malacanang yan, nando na naman yung akusasyon ng corruption, di ba? Overpricing at kung ano-ano pa. Okay, mga congressman natin, mga senador, kakatukin natin yung konsensya para umaten sa special session na papatawag po ni Pangulong Arroyo. Ayan, Congresswoman. So, alam mo, makaranas lang sila ng mga rotating brownout o brownout sa kanila. I'm sure atin sila. Oo. Yung discomfort na ang init-init, wala ang kuryente. Ang umaten, libre na ang bayad sa kuryente ngayong buwan. Okay, ang pong front page, mga igan, tingnan natin ang lagay ng panahon ngayong araw na ito. Ay nako guys, maalinsangan Lunes pa rin po ang aasahan natin today dahil nananatili ang pag-iral sa bansa ng tinatawag na high pressure area na siyang pumipigil po sa anumang weather system na mag-produce ng ulan. Hindi lang Metro Manila makakaranas ng matindi, paring init kundi na rin ang iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya inom po tayo ng maraming tubig mga kapuso. Nako, take care, ingat po kayo at meron ng mga nagkakasakit na sa sobrang init. Sisikat po ang araw natin around 6:09 ng umaga at tulubog naman siya na 6:05 ng gabi. Ngayon naman kamustahin natin ang weather conditions sa ilang panglungsod sa bansa. Okay, sa mga barkada namang nasa abroad na gustong magpalamig, yung mga gustong samantalahin ang summer para mag-leave, o sa mga kababayan natin sadyang gusto lang umanap ng oportunidad sa ibang bansa. Aba, syempre, dapat una sa inyong hinahanda ay ang passport. Kung wala pa kayong pasaporte, wag mangamba. Hindi na raw uso yung mga nagpapalakad, nagpapafixer, dalang promise ng DFA, wala nang maghapong pila sa kanilang bago at high-tech na opisina. Kung saan yan at kung paano ang bagong proseso ng pagkuha ng passport, alamin natin kay Susan Enriquez. Good morning, Susan! Yusek! Good morning, Yusek! Yusek ka na! Hi, Sam! Good morning! Good morning! Grabe, talaga naging Yusek ako ngayong araw na ito. So, dito ho sa mga kapuso natin na nagbabalak kumuha ho ng passport, baka ho magulat kayo na iba na, pagpunta nyo ho doon na meron kayo makikita may mga ganyan. No? Where na you? Passport? Hurry up naman? Tagal naman. So, ngayon ho may mga mababago sa sistema simula ngayong araw nito dahil unang-una ho may bagong location na ang Passport Division ng Department of Foreign Affairs. Sila po ay nandito na sa Bradco Avenue, corner Macapagal Avenue, Asiana Business Park, Parañaque City. Ayan po. So, may mga bago din ho proseso ngayon ng pagkuha ng passport dahil e-passport na po ang ibibigay sa ating mga kababayan, sa ating mga kapuso. Mas mabilis na ho ngayon na magiging sistema dahil bago ho kayo pumunta, kinakailangan tumawag muna kayo sa telepono, magkakaroon muna kayo ng appointment para pagpunta ho ninyo ay sigurado na yung oras at araw at wala ho masasayang sa inyong panahon na i-google para sa pagkuha ho ng passport. At syempre, isa rin ho sa mga layunin dito sa pagkakaroon ng mga ganitong bagong sistema sa pagkuha ng passport. Ang e-passport nga ay para makaiwas na rin ho doon sa mga fixer, doon sa mga nanloloko, sa mga kababayan natin na nais makakuha ng passport sa mas mabilis na paraan. So isa ho ito sa mga dahilan kung bakit inilunsad ang e-passport na simula nga ho pong ngayong araw na ito ay mag-ooperate na dito sa kanilang bagong building sa Macapagal Avenue dito po sa Pasay City. So ito po, Bradco Avenue at Diosdado, Macapagal Avenue, Asiana Business Park, Parañaque. Mamaya, sa pagbabalik ho natin, sasabihin ho namin kung paano ho ang proseso, ano ho ang mga requirements, paano kayo makakapunta rito, at ano yung mga dapat nyo gawin, mga dalhin mga papeles, meron ba kayong mga dapat gawin, mga dalhin mga requirements. Yan ho yung ihahatid natin mamaya sa ating pagbabalik. Kaya tutok lamang ho kayo dahil importante na malaman ho ninyo ito kung nasaan ang bagong location at ang mga bagong proseso para hindi masayang ang inyong oras at araw na ilalaan para sa pagkuha ng inyong mga pasaporte. Kaya tutok lang po kayo dito sa Unang Hirit. Ayan, naabangan natin yan, San. At dahil Lunes na naman, ako tara na mamalengke at silipin natin ang pinakasariwang presyo ng mga Magkano? Yes, pangunahing bilhin ihatid sa atin yan ng nagbabalik natin kabarkada at Aba!
Kamusta ba ang honeymoon? May announcement. Mrs. Love Anyover. Oo nga, teatro namin may announcement May lakas ka pa, ha? pare. Nangangasim ka na ba? Naghanap We ng missed you. manggang hilaw? Mangga. Ayan, oo. Good morning, Lovelia. love. Happy morning! Yes, may lakas pa ako. Ayan, eto na. Nautusan agad mamili. Diyos ko. Back. At ito na po ang ating mga fresh sa ating mga misis dyan na medyo kinakabahan na kanilang mga babudgetin ngayong week na ito. Ito pa ang mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Dito pa sa may Mega Q Mart po tayo nagpunta. Unahin na po muna natin ang ating mga karne. Noong umpisahan po natin sa baboy na dating 170, ngayon po ay 175. Sa manok po natin na dating 130, ngayon po ay medyo bumaba po siya 120 hanggang 125 pesos ang kada kilo. Sa atin naman pong baka, ang dating 230 ang kada kilo, ngayon po ay pareho pa rin 230 pesos. Sa ating isda naman, mga kapuso, sa mga mahilig sa isda, sa tilapia, na dati hong 90 pesos ang kada kilo, ngayon ay bumaba, 80 pesos na lamang. Sa bangus naman po na dating 120 ay 120 pa rin. Sa galunggong, eto medyo matutuwa kayo, tatambling sa tuwa dahil yung dating 120 ay 100 pesos na lamang. So maganda yan. Sa atin naman pong gulay na pampahaba ng buhay, ang repolyo po na dating 30 pesos ay 30 pesos pa rin. Sa carrots po ay dating 30 pesos pa rin po yan. Sa patatas naman ho natin na dating 40 ay 40 pesos pa rin. Halos hindi nagbabago yung presyo ng ating mga gulay. At yung ating bawang naman na dating 60, eto nagbago. 40 pesos po ang itinaas. Medyo naging 100 pesos siya. Anong meron sa bawang? Bakit ganun kamahal? Wow! At ating sibuyas naman, na masarap ang sahog sa ensalada, na dating 80 pesos ay 40 pesos ngayon. Aba, bumawi doon ha, kalahati ang ibinaba mga kapuso. Sa sitaw naman ho natin, masarap yung adobo to at pwede rin gataan, na dating hong 40, tumaas naman po siya ng 60 pesos ang kada kilo. Ay, ang kalamansi po, ayan, sa ating mga gustong magkaroon ng vitamins sa kanilang mga katawan, yes, na ang dati pong presyo nan ay 40 pesos, tumaas din. 60 pesos din po ang kada kilo. At yung ating kamatis naman po na dating 40, bumabaho yan ng 20 pesos. Dahil ngayon ay 20 pesos na lamang po niyan ang kada kilo. At yan muna ang aking update sa ating mga basic commodities sa ating palengke po dyan sa Mega Q Mart. Yan po ang ating mga presyo, latest na presyo. Balik po muna tayo sa studio. Nice tan, Oo love. nga, ganda-ganda. May lakas pa. Oo, hindi Oo nagbago. naman. At tanong, meron bang announcement? Hello. O, sige, maganda tayo ilang buwan. Samantala, mapalabas man sa loob ng bahay ang inyong mga gimmick, di ba't mas masarap pa rin kung meron pang palamig naman? Bukod sa ice-cold soft drinks, juice at ice cream, narito ang tsak na hit ngayong summer ang halo-halo. Wow, halo-halo. Sugar-free, sugar-free. Yeah. Baliktarin mo nga halo-halo. Halo-halo. Ano ba? Hindi, matatapon. Ano ba yan? This summer, bakit hindi tayo gumawa nito? At kung pwede, abay gawin ng negosyo. Tutok lang at magbibigay kami ng tips para sa inyong negosyong halo-halo. Uy, meron tayong Dapat malaman mo ko yung consumer mo ba, yung Yusuki mo, mahilig ba sa maraming sahog o yung konti lang, di ba? Ay, ako madami. May iba-iba yan eh. The more the merrier. Pero dapat di nawawala ang garbanzo, Garbanzo. ang kaong ba? Beans, yes. Nandyan lang ba? Pa-order. Tirahin na yung halo-halo na yan. Okay, makikan, kaya para sa kompletong hinitan sa isang bagong linggo, tambay na dito sa pinakamasayang tambayan ng umaga. Ito ang Unang Hirit! Okay, itlog tayo, itlog. Sayaw, itlog. Kain yan. Yun.